Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Let us all be seated. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inanyahan po natin si General Santos City Mayor Lorraine G. Pacquiao upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Good morning and magandang Jensen! Nais kong ipaabot ang aking pagbati sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Good morning po, sir. Sa lahat ng kapwa ko lingkod bayan na naririto ngayon, isang mainit na pagtanggap ang ginugunita natin na kung saan ay binibisita po tayo ng ating kagalang-galang na Pangulo sa lungsod ng General Santos. Mahal na Pangulo, ang iyong presensya ay higit pa sa isang paglalakbay. Ito po ay isang mahalagang sandali na nagtanim ng motibasyon sa ating mga komunidad sa agrikultura at pangingisda. Sa iyong pagpunta sa aming bayan, kami po ay nasa inyong tabi nga kung saan ay sumusuporta sa iyong pag-asa at paniniwala sa isang magandang kinabukasan. Ang iyong pagdating ay nagdudulot po ng kasabikan sa ating komunidad na nagpapahiwatig ng napakaraming pangarap at layunin na pareho nating pinaghahawakan. Ang iyong pagkilala sa mga pakikibaka at balakid na nararanasan ng ating mga magsasaka at mangingisda ay nagpapakita ng iyong tunay na pangangalaga at pagmamahal sa kapakanan ng lahat ng miyembro ng ating lipunan. Hindi lingid sa ating kaalaman ang hamong kinahaharap ng ating mga magsasaka at mangingisda, dulot ng matinding init, sanhi ng El Nino, na nakaapekto hindi lamang sa ating minamahal na lungsod, maging sa buong Pilipinas. Kaya ang hakbang na ito ay malaking tulong upang makabawi ang ating mga bayaning nagsusumikap upang ang bawat Pilipino ay may makain sa hapagkainan. Ito ay nagsisilbing testamento sa iyong mga katangian ng pamumuno at iyong pangako sa pagsuporta sa bawat sektor ng ating komunidad. Ang iyong mga inisyatiba na naglalayong tulungan ang mga magsasaka at mangingisda ay muling nag-aapoy ng pag-asa at katatagan sa loob ng ating komunidad. Ang iyong desisyon na makipag-ugnayan sa aming mga komunidad sa agrikultura at pangingisda ay nagbibigay sa kanila ng katiyakan na mayroon silang mga kaalyado sa kanilang mga pakikibaka. Sa kabuuan, ang iyong pagbisita ay nagsisilbing pagpapatunay sa kahalagahan
at epekto ng mga magsasaka at mangingisda sa ating lipunan. Ang iyong patuloy na suporta at atensyon ay makakatulong upang higit pang umunlad at mapabuti ang kanilang kagalingan at paraan ng pamumuhay. Mahal na Pangulo, ipinapaabot po namin ang aming lubos na pasasalamat sa iyong paglalaan ng oras upang bisitahin at ipakita ang iyong suporta sa mga masisipag na magsasaka at mangingisda ng General Santos City. Bilang ina ng lungsod, makakaasa po kayo na patuloy po naming pagbutihin ang aming trabaho upang aming maipatuloy ang serbisyong malinis upang sa ganun ang ating pag-unlad ay mabilis. Mabuhay po ang ating Pangulo, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Muli sa ating mga bisita, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo, mainit po namin kayong tinatanggap dito sa lungsod ng General Santos. Kasing init po ng panahon ngayon. Maraming salamat and God bless everyone. Maraming salamat po, Mayor Pacquiao. Sa puntong ito, tawagin po natin sa General Santos City Lone District Representative Loreto B. Acharon para sa kanyang mensahe na pasasalamat. Salamat, Mr. MC. Sa aming kagalang-galang at mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang kasamang kabinete na nandito, sa lahat ng ating mga opisyal na nandito, mga kapwa ko kawani ng gobyerno, magandang umaga po sa ating lahat. Mahal namin Pangulo, ang nasa harap po ninyo, nasa gilid, left and right, nasa itaas, ito po ang ating fishermen. Ito po ang ating mga magsasaka na may bilang na around 10,000. Sila po ay bahagi ng mga 15,000 fishermen at farmers sa aming lungsod sa General Santos. Kaya po sila ay nagagalak, kita po ninyo yung palakpak nung ikaw ay pumasok. Mahal po kayo ng mga taga General Santos. Katunayan, noong eleksyon nung nakaraan, out of the 276,919 actual voters po, ang nakuha nyo po ay 156,703. More than majority po, more than one half, patunay lamang na ang aming pagtitiwala sa iyong kakayahan at kahusayan sa pagdala ng ating pamahalaan ay nandun po sa ating puso ng mga tiga General Santos. So gayong pong araw na ito, medyo mainit. Dahil El Nino pa rin. Pero nakita mo po, ang ating mga magsasaka, ang ating mga fishermen, ay mukhang malamig na mga upuan. At magaan na mga katawan dahil sila ay excited na natatanggap ng grasya galing po sa opisina ng ating mahal na Pangulo. Kaya po, bilang aming pasasalamat sa iyo, mahal na Pangulo, ipinangangako po ng aking mga constituents, namin ni Mayor Lorely Pacquiao, na kami ay 101 susuporta sa iyong administrasyon. Sa lahat ng iyong adhikain, lahat ng iyong programa, proyekto, at iyong mga ninanais na tayo ay magkaroon ng bagong Pilipinas. Kaya po, kakampi nyo kami, kaabay nyo kami, great ally nyo kami sa inyong alituntunin na magkaroon ng magandang buhay ang bawat Pilipino nandito sa atin. Lalo na po ang General Santos. Mahal nyo po ang General Santos, alam namin yan. Kasi hindi po ito first time lang kayo nagpunta. Pumunta rin po kayo ng November nung kami ay nilindol ng 6.9 intensity ng lindol. Kaya po kayo nagpunta, nagbigay ng tulong kasama si Secretary Rex Gatchalian. Kaya mainit po namin kayong tinatanggap dito sa Gensan.
Kaya po, mabuhay po ang bagong Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat, Congressman Acharon. At ngayon, inyahan po natin ang kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang ipakilala ang ating panauwing pagdangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture sa inyong magandang pagpakilala, si Secretary Kiko Laurel. At siyempre, kailangan... Ay, magsiupo po kayo. At siguro, kailangan hindi na pa kailangan ipakilala. At babatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Ang district representative ng Jensan, Loreto S. Acharon. Kasama po rin natin dito ang iba't ibang mga department secretary sa iba't ibang departamento. Nangunguna na dyan ang Department of Social Welfare Development, Secretary Rex Gatchalian. Kasama din po natin ang Secretary ng DILG Secretary Benhur Abalos. Ang ating ang tumutulong po sa amin sa opisina ng Pangulo at siya ay naging special assistant, ngunit ang naging trabaho niya talaga ay ayusin lahat ng mga iba't ibang issue dito sa Southern Philippines, dito sa Mindanao, dito sa mga Barma provinces. Andito po Secretary Anton Lagdameo, Special Assistant to the President. Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao. At ang South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Nandito si Gob Jun. Ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at ang pinakamahalaga na nandito, nakasama natin ngayon ang ating mga benepisyaryo ng iba't ibang tulong na dinadala natin ngayong araw. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakainit ng pagtanggap ninyo sa amin. Kasing init ng panahon, yung pagtanggap sa amin, malabis pa. Kaya kami nagpapasalamat sa inyo muli. At kagaya ng sinabi sa atin, ibinida sa atin ng ating congressman, ay magpapasalamat din po ako sa inyong suportang ibinigay na buong loob na ibinigay sa nakaraang halalan, at ito po ay ang susukli po namin sa inyo ang talagang tunay na trabaho para tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Masayang-masaya po akong makabalik dito sa napakaganda at napakaunlad na Jensan. Malaki ang ambag ng General Santos City at South Cotabato sa ating food security. Number 1 kayo sa huli ng tuna at export champion pagdating sa pinya. Malaki rin ang produksyon ninyo ng mais at saka ng saging. Ang sabi nila, ito daw ay dahil mataba ang lupa. Pero sa tingin ko, wala akong duda sa aking pananaw dahil ito ay sa sipag ng mga mamamayan ng General Santos City at South Cotabato. Kapag ang lupa daw ay dinilig ng pawis ng taga South Cotabato, hindi na kailangan ng fertilizer na hihigit pa sa bisa sa pagpapalago ng pananim. Hindi lang sipag ang inyong taglay. Idagdag nyo na rin ang diskarte at ang bukas na pagyakap sa mga bagong pamamaraan ng teknolohiya
na pagpataas ng inyong ani. Kaya dapat lang alalayan kayo sa inyong bukal na layunin na paunlarin hindi lamang ang inyong mga pamilya, pero higit sa lahat ang inyong pamayanan. Kaya ang pagpunta ko rito ay hindi lang upang personal na magsabi na maraming salamat sa ating mga kaibigan dito sa Jensan at sa South Cotabato, pero upang magpahayag ng tiwala at magpamalas ng vote of confidence sa inyong kakayahan na makamit ang isang masagana at maaliwalas na bukas. Nandito po kami ngayon upang makapagbigay ng tulong at ayuda sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya sa gitna ng ating ninaranasan na pagtuyot na dala ng El Nino. Ayon sa ating pinakahuling datos, mahigit sa 3 milyong Pilipino na ang apektado ng El Nino sa buong bansa, na dahilan din ng pagdeklara ng state of calamity sa maraming mga iba't ibang lugar. Sa lahat ng mga ibang lugar, lalong-lalo na sa bandang, lalong-lalo na sa dito medyo umuulan-ulan na. Pero doon sa Luzon, sa Visayas, sa mga Region 6, Region 1, Region 2, Region 3, Region 6, Region 7, talagang napakabigat ang dinadaanan po nila. At matagal na silang hindi nakakita ng ulan mula pa yata ng Nobyembre. Ang delubyong ito ay lubang nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, na partikular na sa sektor ng agrikultura, kung saan natutuyo at nasisira ang ating mga pananim dahil sa matinding init. Sabayan pa ng pagkawalan ng tubig mula sa mga irigasyon. Napakalaki ng nawawala sa sektor ng agrikultura dahil sa kalamidad na ito. Mahigit 100,000 mangingisda at magsasaka at mahigit 100,000 hektarya ng sakahan at palaisdaan ang naapektuhan sa El Nino. Kung susumahin po ay halos 6 na bilyong piso na ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Dito po sa Jensan ay malaking bahagi ng kalakalan at ekonomiya ang apektado at nanganganib na bumagsak kung hindi natin tulungan. Kaya naman po, pangungunahan natin ang mga pamamahagi ng presidential assistance para sa atin mga magsasaka at mangingisda dito sa Jensan at iba't ibang probinsya pa sa rehiyon. Pinaalala po natin ang ating mga kwalipikadong benepisyaryo na makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan upang agad na makuha ang 10,000 pisong tulong pinansyal. Ito po ay iba pa sa mga tulong na magmumula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa ito po ay nanggaling po ito sa Office of the President. Dahil po, marami po tayong programa para tulungan. Meron tayo yung AIX, meron tayo yung TUPAD. Marami po tayong programa. Ngunit, sa pag-iikot ko at nakita ko, ay sabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, napakahirap ang dinadanasan ng ating mga kababayan, lalo na nagsasaka, lalo na yung mga mangingisda. Ay sabi ko, meron naman tayong pondo dito sa Office of the President. Kung saan-saan pa tayo, imbis na gamitin natin kung saan-saan pa, ito na, idagdag natin para sa pondo, para sa pagbigay ng ayuda ng ating mga kasamahan. Bukod sa patuloy na serbisyo patubig at irigasyon para sa ating mga magsasaka, ang Department of Agriculture ay patuloy na mag-aabot ng mga kagamitan, ng abono, ng pataba at mga pasilidad sa pag-aani. Gayon din ang ayuda at serbisyo sa mga palaisdaan. Ang DSWD ay narito rin upang mag-abot ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung tinatawag na AIX sa 10,000 kwalipikadong benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Maliban pa rito, 38 benepisyaryo naman
na makakatanggap ng payout mula sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE. Kaakibat nito ang pag-aabot ng TESDA ng livelihood toolkits sa 10 benepisyaryo at allowance para sa kanilang mga scholar. Malugod naman nating pinapasalamatan ang ating butihing House Speaker para sa 5 kilong bigas na ating ipapamahagi sa mga naririto ngayon. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na makakabangon tayo kahit anumang unos ang ating kaharapin. Kahit dahil kilala natin ang ugali ng Pilipino na matatag at pagiging maabilidad. Magtulungan po tayong lahat, kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga komunidad, upang malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Ito na po ang epekto ng sinasabi nating tinatawag na climate change, na siyang nagdudulot ng may matinding init, malalakas na bagyo, El Nino at La Nina. Isa lang po ang tinitiyak ko. Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo. Ang hiling ko lamang ay suportahan din ninyo ang pamahalaan upang maisakatuparan natin ang ating mga plano at programa. Gamitin po natin ng maigi ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon upang mapag-ibayo ang inyong kabuhayan. Sama-sama po nating itaguyod ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay nakikilahok sa pagpabuti ng kalagayan ng lahat ng bawat Pilipino rin. Ito po ang aking sasabihin lamang at ipapangako sa inyong lahat. Hindi po ito minsanan lamang. Hindi po ito ginagawa na pagdating lamang na habang nandito ako. Ito ay isang programa na patuloy nating gagawin hanggat kinakailangan. At sana yung mga sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong nahihiya, huwag po kayong magdalawang isip. Lumapit po kayo sa mga local government, lumapit po kayo sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman din namin kung sino ang nangangailangan ng tulong upang ito ay mabigyan kaagad namin na matugunan natin at mabigyan natin ng tulong. Yan po ay masasabi ko na maasahan po ninyo ang inyong pamahalaan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan nasyonal ay nandito po. Kahit malayo kami at nasa Maynila kami, nakabantay po kami sa inyo at tinitignan po natin, tinitiyak po natin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Yan po ang unang katungkulan ng isang Pangulo. Yan po ang unang katungkulan ng bawat opisyal ng pamahalaan. At ito na rin ay gagawin na rin natin katungkulan ng bawat Pilipino para mapaganda ang ating minamahal na Pilipinas, para may abot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga piling farmers at fisherfolk na apektado ng El Nino. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng General Santos City na sina Jorge A. Pepugal, Luciano O. Palma, Mark R. Salera, Alfredo K. Bascomte,
Maria Josefa S. Impal. Jonathan I. Tayo. Roger Cusio. Obra Mabalumpong. Faith Oregano. Warren Matapal. Sa puntong ito, hiniling po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang turnover ng check assistance from the Office of the President amounting to 10 million pesos sa City Government of General Santos na tatanggapin ng ating buding Mayor, Mayor Lorely Geronimo Pacquiao. Congratulations po, City Government of General Santos. Ngayon ay tatawagin ang piling farmers at fisher folk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng South Cotabato na sina Harry G. Questadio, Ruben Latimora, Eldes Panquerin, Mirimerto Lial, Flor de Luna Quilope, Joffrey Adri, Visitacion Varona, Nestor Quecharon, at Carlin Suliza. Sa puntong ito, hiniling po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turnover ng check assistance from the Office of the President amounting to 50 million pesos sa provincial government ng South Cotabato na tatanggapin ng ating budhing Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Congratulations po, Provincial Government of South Cotabato. At sa sandaling ito, tatawagin naman natin ang piling farmers at fisher folk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Sarangani na sina Jed Omar Abdulatif, Darwin Balandan, Nancy Lagaman, Marlo Nacional, Bernardo Salva, Luberto Restauro,
Aldo Landayaw, Danilo Flores, Rogelio Tomas, Danny Boy Ganton, at ngayon, hinihiling po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turn over ng check assistance from the Office of the President amounting to 50 million pesos sa provincial government ng Sarangani na tatanggapin ng ating butihing Governor Rogelio D. Pacquiao. Congratulations, Provincial Government of Sarangani. Sa pagkakataong ito, inanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. One, two, three. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating mga piling farmers and fisher folk dito sa General Santos City, South Cotabato, and Sarangani Province. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.